Magandang gabi, magandang madaling araw, magandang hapon sa Dubai, maganda lahat tayo. Maganda lahat tayo. So ako'y nagpapasalamat dahil patuloy ang gawain na to, maski hindi tayo nagkakatipon sa isang lugar. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron siyang ibinibigay na lugar na pagkakataon para tayo makapag-praise, makapag-worship, makapag-aral ng salita niya. Ako excited. Alam niyo, tuwing ganitong gawain ng Panginoon, excited ako. Kaya, lalo na pag ikaw ang magdi-deliver kasi pag gumagawa ka pa lang ng outline, nakikita mo na yung gagawin ng Panginoon sa oras na yan. Kaya thank God, no? So, kaya minsan nga may isang kapatiran, nabansagan ako eh. Ang pangalan ko si Mr. Excited. Mr. Excited daw ako. Kasi pag ako nag-preach, makikita mo excited na excited ako. So, gano'n naman talaga. Basta para sa Panginoon, excited tayo. Prepared tayo kaagad. So, thank God. At nagpapasalamat ako sa Lord dahil alam ko na yung pag-aaralan natin ngayon ay ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ito yung word na para sa atin ngayon sa oras na ito. At nang binigay sa akin ni Lord to, sabi niya, tamang-tama, di ba? Ang pinag-aaralan niya sa nung nakaraan ay about 7 churches sa Book of Revelation. So, eksakto naman, churches pa rin to. At pag-aaralan natin dito na bilang church, anong dapat na maging stand natin? Bilang church, ano ang dapat nating maging ugali? Lalong-lalo na sa kapanahonan natin ngayon. Ano? So, ang ating title sa araw na to na ating pag-aaralan ay The Master Key. Okay? The Master Key. Sa Tagalog, labas Tagalog nito, bigyan niyo nga ako. The Master Key. Ang pinakasusi. Yun nga yun. Pinakasusi. Sabi sa introduction natin, the world needs the Master Key, especially in our present situation. Napaka-importante ng Master Key sa panahon, lalo na sa panahon natin ngayon. Yung tinatawag nating pag-aaralan natin yung Master Key, no? Sa mga offices natin, kung punta tayo sa context ng mga offices, kasi may mga bahay na hindi na sinususian, lalo na kapag nakatira ka sa mga bundok, bulubundukin, hindi na uso yung susi. Singkaw-singkaw na lang ang tawag. Singkaw ba yan? Yung isasa. Yung bang lalagyan na lang ng mga sungkaw. Sungkaw ba tawag nun? O, kawit. Galing ni Nikki talaga. Pala ko English lang magaling to. Kawit pati. So, punta tayo sa context. Diyan tayo sa context ng syudad, no? Sa mga offices. Napaka-importante ng susi. Correct? So, nakakatawa. Katawa-tawa kapag ikaw may office ka. Kahit sa office. Basta office ang context natin. Siguro pag sinabing opisina, ano pangalan nito? Sigurado merong kandado yan at may susian yan. Okay? Okay, basahin natin ang ating text sa Matthew chapter 16. Bago ko makalimutang basahin, baka mag-conclusion ako, hindi tayo nakapagbasa ng text. Ano? So Matthew chapter 16, verses 13 to 19.
Babasahin ko sa Tagalog version. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay Juan Bautismo kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na sa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kaniya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbabawal mo sa lupa. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Samahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo, Panginoon, ang aming mata upang makita namin ang dapat naming makita. Buksan mo ang aming tainga upang marinig namin ang dapat naming marinig, Panginoon. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na maging pagkain ng aming spirito at kaluluwa ang aming pag-aaralan, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na sa oras na ito ay mayroong mabuting bagay, may makapangyarihang bagay na kaming makakamtam sa oras na ito, Panginoon. At umaasa kami, Panginoon, sa oras na ito, kayo po ay maluluwalhati sa kalagitnaan namin, Panginoon. Maraming salamat at ngayon pa lang binabalik na namin sa inyo ang lahat ng kapurian, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko, The Master Key, ang title natin. So dito natin makikita na balik tayo sa context ng mga opisina. Normally, pag sinabing opisina, may mga susi yan. Di ba? So katawa-tawa, kapag ikaw may opisina, wala kang kandado, hindi mo na kinakandado yan, hindi mo na binubuksan. Ewan ko kung saan lugar yung merong ganyan opisina na hindi ka na natatakot na ang mga tao dyan napaka-honest. Walang magnanakaw, walang ng loloob, kaya hindi mo na kailangan ng kandado, hindi mo kailangan ng susi. Pero minsan may nabalitaan ako, ewan ko saan bansa yun. Parang pagsasakay ka ng bus yata, o ngayon lang naalala ko, o bibili ka ng kung ano, dyaryo, candy, o no. Basta honest, by honest na lang. Honestly na lang, honesty, liligay mo yung yung pera mo at kukuha ka na lang. Ayaw ko nakalimutan kung saan ko nakita eksenang yun. Parang sa Pilipinas daw, sabi ng mga kasama ko rito. Pero normally, sa mga opisina, kahit anong bansa, nakakatawa yung opisina mo, walang susi, kung walang kandado, at may kandado ka, wala ka namang susing dala. Hello? Hindi ka gumagamit ng susi para buksan at sarado ang pintuan ng opisina mo. Ano, nakakatawa. Actually, sa mga Kristyano, pag in-apply natin yan spiritually, nakakatawa tayo. Yan. Talagang nakakatawa, di ba? Pag opisina na walang kandado, walang susi, nakakatawa, di ba? So, actually, pumunta tayo sa buhay ng mga Kristyano, maraming nakakatawang Kristyano. Maraming nakakatawa. Minsan sa buhay ko, nakakatawa rin ako. Kasi, hindi ko ginagamit ang susi. No? Pero,
Most of the time, ginagamit ko naman. No? So, yun ang sitwasyon. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, i-define nga natin ang trials at saka judgment. Okay. So, ayon sa aking information, nanonood ako, nagbabasa ako ng mga preaching ng mga man of God, ng mga may malalaking pananampalataya sa Diyos. Karamihan ng naririnig ko, siguro 90% sa kanila, no? Itong nangyayari sa atin ngayong pandemic ay ang author niyan, ang director niyan si Diyos, si Lord. No? At hindi dahil sa sinabi nila ay gagayahin ko na rin sila. Pinag-aralan ko rin ang sitwasyon. At ako ay ganun din ang aking pamantayan. Bakit kamo? Kasi pag sinabing trials, yan yung wala ka namang ginagawang masama, pero dumaranas ka ng mga pagsubok sa buhay mo para testen kung gaano ka katapat sa Diyos. Ang tawag diyan trials. Sa mga Kristiyano naman at hindi rin Kristiyano na may ginagawang masama tapos daranas ng problema, minsan ang tawag doon ay palo. Okay? Pag-uusapan naman pangmalakihan, pangmalawakan, lalo na ngayong pandemic, ang tawag ko rito ay judgment. Bakit judgment ang tawag ko rito? So natatandaan nyo ba nung nagalit ang Diyos sa bansang Egypt? Nung pinahihirapan nila ang mga Israelites, ano ginawa ng Diyos sa kanila? Pinaranas sila ng 10 salot. At ang mga salot na yan, yung mga napuno ng mga lugar nila, napuno ng mga langaw, napuno ng mga palaka ang lugar nila, nagdilim ang lugar nila. So yung mga ganun ba? At ang panghuli, ang lahat ng panganay, hayop at tao, namatay. So sino author nun? Sino ang director nun? Hindi si Satanas, si Lord. Pag nagkakasala, tumitigas ang ulo ng mga bansang Israel during Old Testament. Pag sila nagkakasala, nakakalimot na naman sila sa Diyos. Anong ginagawa ng Diyos sa kanila? Pinasasakop sila sa mga ibang bansa, sa mga hentil na bansa. At kapag sinakop ka, kung pag-aaralan natin ng history, talagang mayroong patayan, maraming namamatay sa kanila, sinusunog yung lugar nila, yung mga babae nire-rape, mga bata pinapatay, matatanda pinapatay at binibihag sila. Ganon ang pagsakop, pag sinabing pagsakop during that time. Inaalaw ng Panginoon yun. Sino ang director? Si Lord. Tapos tatawag na naman sila sa Diyos, hihingi na naman ng sorry, maaawa na naman sa kanila ang Diyos, hahanguin na naman sila sa pagkaalipin, gagamit na naman ng Diyos ng isang mas malakas na bansa para ihango sila. So ang tawag nun is judgment. Di ba? Tapos yung pinag-aaralan nating Revelation ngayon, kung itutuloy ni Ate Bobot, makikita natin yung mga nababasa natin doon, mga baul. Ano? Mga, ano ba sa Tagalog ng baul? Mga mangkok. Mangkok ng judgment. Ano? So sino author nun? Si Lord, si God. Ano? Kaya minsan minsan kailangan bumingi tayo ng wisdom kung paano tayo mag-pray. Minsan yung ganun, yung nangyayari sa ating mga ganyan, nire-rebuke natin . Hindi natin alam ang director ng Diyos. Biruin mo, gagamitan mo na in Jesus' name, ang re-rebuke mo, Diyos. Sasabihin mo sa Father, in Jesus' name, I rebuke you. Nakukuha niyo ba ako? Yan. Pero yung mga pa-individual, nagkasakit yung anak mo, o kaya naman, yung mga pang-individual, iba yun, Iba yung pang-maramihan, pang-buong mundo, So iba ang tawag doon judgment.
So ang kailangan doon ay master key. Ang kailangan doon yung tamang susi. Ang tamang susi doon, itinuro rin sa atin ng Bible. Ang director si God. Ano? Ano rin, siya rin ang nagbibigay ng payo sa atin ng solusyon. Kung paano natin susolusyonin yun. Ano ang payo nun? Ang susi nun nasa 2 Chronicles 7:14. Ano sabi ng 2 Chronicles 7:14? Kung ang aking bayan, ang aking bansa, ay hahanapin ng aking muka, magpapakumbaba at tatalikod, sabi doon, tatalikod sa kanilang kasalanan. Papakinggan ko sila at pagagalingin ko ang kanilang land, ang kanilang bansa. Di ba? So si Lord din ng Kwan ang magpapagaling. At yung naunang verse na yan, makikita mo, si Lord ang nagbibigay ng Kwan, ng salot sa kanila. Pero sabi ni Lord, ang promise ni Lord, kung kayo magpapakumbaba, hahanapin niyo ang mukha ko, magsisisi kayo sa mga kasalanan ko, ako rin ang magpapagaling. Yung pinadala kong salot, ako rin ang mag-withdraw niyan. Ako rin ang kukuha niyan. Pero ang susi, kailangan malaman nyo. Kailangan kunin nyo ang master key. Merong susi dyan. Merong susi dyan. Hindi ang susi dyan sa mga katalinuhan ng mga tao. Pwede, pag binigyan ka na ng talino ng Panginoon, nagsisi ka na, bibigyan ka ng talino ng Panginoon. Pero kung hindi pa nagsisisi ang bansa, ang sarili mong susi ang gagamitin mo, hindi yung tamang susi, mapuputput na yung utak mo. Mauubos na yung karunungan mo, mababaliw ka na kakaisip. Ano ba talaga? Kadami-daming mga advice. Oh, dapat ganito ang gawin, dapat ganito ang gawin, dapat ganito ang gawin. Ilang mga medical na taon hanggang ngayon hindi pa rin naiimbento kung ano talaga ang vaccine para diyan sa sakit na yan. Hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang gamot. Kung anong vaccine. Sasabihin natin to sa mundo, ang gamot niya, lumapit tayo sa Diyos. Mababaliw ka. Babaliw lahat kayo, matatalino kayo. Si God ang author niyan, si God ang director niyan, lumapit tayo sa director at ibibigay niya yung tamang susi. Pag nagsisi ang buong mundo, nakita ng Diyos, hindi mo na kailangan ng vaccine, kusang mawawala yan. Kusang bigla na lang daan yan. Ngayon, kung magko-concentrate ka sa mga balita, meron na naman ngayon balita na, sabi nga sa iba, hindi ko pa nababasa. Sabi ni Nikki kagabi, nagkukwentuhan kami, nasa hangin na daw yung mga virus na yun, nakalutang na lang sa hangin. Maski hindi lang galing sa ubo, na lumilipad-lipad, akala mo si Superman. No? Galing na daw sa hangin. Pambira, saan pa tayo pupunta? Saan pa tayo pupunta kung nasa hangin na yan? Saan pa? Diba? Nakakabaliw. Pero merong susi dyan. Merong ibibigay ang Panginoon sa atin. No? Okay. So the master key. So in verse 13-14, ulitin natin. So verse 13-14, people have different opinion about Jesus. So verse 13-14. Nung minsang nagkakatipo ng Panginoon at ang mga apostles, tinanong ni Jesus Christ ang mga apostles. Ang pinaka-representative nila si Peter. No? Pero ang kaharap ni Jesus Christ dito, yung mga apostles, yung mga disciples niya. No? Pero ang spokesperson nila si Peter. So sabi ni Jesus Christ, sabi niya, Peter, kayong mga disciple ko, matanong ko kayo, ano-ano ba mga sabi-sabi ng mga tao dyan sa paligid, yung mga pinunta natin? Sino ba ako? Sino ba ako sa kanila? Ano ba ang pagkaalam nila? Kasi matunog na yung pangalan ko.
Nalaman nila at yung iba, personally nakita nila na ako ay magaling mag-preach, mabait, nagpapakain, nagpapagaling, na-encourage sa mga tao pag nag-preach ako, nagbabago ang buhay ng mga tao. Kaya tinanong niya ang mga disciples. Sabi niya, sino ba ako sa mga tao? Sumagot si Peter. Kasi nagsabi sila, nag-usap-usap mga apostles. Sabi niya, Master, ang sabi ng ila, you are one of the prophets only. So may mga ganung tao, di ba? Hanggang doon lang yung pagtingin nila kay Christ ang propeta. Ang nakakalungkot pa nito, alam niyo sa ibang sekta, prophet si Jesus Christ, mababang prophet pa. Meron silang pinakamataas na prophet. Prangkahan na tayo. Si Prophet Muhammad mas mataas pa kay Jesus Christ. Kaya yun ang nakakalungkot. Ano? Hindi ko alam kung susunod pa si Jesus Christ. Basta ang alam ko lang, pinakamataas na prophet sa kanya, si Prophet Muhammad. So may mga ganung pagkakilala. Yung iba naman, human being only, tao lang siya. Di ba? Kasi nagkatawang tao, sasabihin nila, meron ba namang Diyos na nasasaktan? Meron ba namang Diyos na nagugutom? Yung mga ganon, di ba? Meron ganyan sa atin, lalo na sa atin, yung mga iglesia ni Cristo, yan. Paniniwala nila, tao lang si Jesus Christ. Yung iba naman, naniniwalang si Jesus Christ, Diyos rin, kaya lang siya yung small God. Siya yung maliit na Diyos. Pero Diyos din siya. Pero may mas malaking Diyos. Yan, makikita natin yan sa mga Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witness. Diyos din naman si Jesus, kaya lang maliit na Diyos. Ang malaking Diyos, yung Jehovah. Yan. So, ganon din sa ganon din sa mga Hindu. Okay? Ganon din. Diyos nga si Christ, pero maliit na Diyos siya. Pero mo, ilang milyon yung Diyos ng Hindu? Yung nakaraang na pag-aral natin, ilan ng Diyos nila? Milyon? Imagine mo, milyon, ano? Ito may makita sila, oy, ipes, ay Diyos siguro to. May makita tipakulong, oy, Diyos to. Itong araw na to, ay Diyos to. Ang dahing Diyos nila eh. Kaya nga may kausap ako sa isang Hindu na lilito siya. Sabi ko, sino ba mga Diyos nyo? Sabi niya, Raul, hindi ko na matanda kasi sa dami. Imagine mo, ang Diyos nila, milyon. Sabi naman ng iba, Master, ng iba sabi, you are a good teacher. Pero ang kagandahan nito sa verse 15 and 16, ang kagandahan nito, naiiba ang disciples ng pagkakilala sa kanila. Kasi sabi ni Jesus Christ kayo naman, narap sila ni Jesus Christ. Kayo naman, sino ko para sa inyo? Yan ang sagot ni Jesus Christ. Mabagsik ang sagot niya. Pero yung sagot ng mga disciples, kakaiba. At sabi niya, kami, ang paniniwala namin sa inyo, Master, isa kang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo is anointed one. Ikaw yung Messiah. Ikaw yung hinihintay naming Messiah na magtatanggol sa amin. Spiritually. Naintindihan nila yon. At hindi lang yon. Ang paniniwala namin sa inyo ay ikaw ay isang anak ng Diyos. Yung word na anak ng Diyos nung panahon na yon, pag ginamit mo sa panahon ni Jesus Christ, kay Jesus Christ, actually, isa yan sa mga dahilan kung bakit pinako si Christ. Dahil kasi sinabi niyang siya ay anak ng Diyos. Blasphemy yan. Hindi pa rin yan, pag ginamit natin yung word na yan, niniwala ako, anak ng Diyos, maraming gumagamit niyan. Lalo na pag Katoliko tayo, normal na sa ating gumamit niyan. Pero sa panahon nila, hindi normal pag ginamit mo yan. Blasphemy yan, tawag sa panahon nila, blasphemy yan pag ginamit mo yan. Pero kaya nga nung ginamit ng disciples yan,
humanga si Jesus Christ at nasabi ni Jesus Christ sa kanya, mapalad ka, kaya mo nalaman yan kasi itinuro sa iyo ng Ama yan. Yan. So yun ang nangyari sa kanila. So tingnan natin the results of Peter's belief. So sabi niya, dahil nga ang paniniwala na Peter ng mga disciples ay tama, nasabi niya ang tamang opinion niya at patungkol kay Christ. Kaya ngayon, binigyan ng bagong pangalan si Simon. Una ang pangalan niya Simon. Pagkatapos nun, umpisa ang pangalan niya ay Simon. Ang Greek word niyan, ang ibig sabihin is he has heard. Ibig sabihin ay nakapakinig, napakinggan. Yan ang ibig sabihin niya. No? At ito ay napalitan ng Peter. Kaya sabi ni Jesus Christ, kaya ikaw nga Pedro, sabi doon. Kaya nga ikaw Pedro, so napinalitan siya ni Jesus Christ ng pangalan. Yung Peter na yon, ang ibig sabihin nun sa Greek ay Petros. Ang ibig sabihin nun ay maliit na bato. No? So dati, si Peter, siguro parang siya ay malambot na tinapay. Ano? Pero ngayon, tinawag siyang bato. Bato. So imagine mo, no? Tawagin siyang bato ni Jesus Christ. At nangyari ito, nagmanifesto ng husto at pagkatapos ng Day of Pentecost. Nung umakyat na si Jesus Christ sa langit, okay? Nung nabuhay na muli si Jesus Christ, tapos nag-stay pa si Jesus Christ ng 40 days dito, tapos nung umakyat si Jesus Christ sa langit, after 10 days, so equals 50 days. So doon natin nakuha yung word na Pentecost. Ibig sabihin nun, 50. So doon na nagmanifest ang pagiging bato ni Peter. Doon na siya nag-umpisa mag-preach na yung unang preach na may tumanggap sa Panginoon na 3,000. Isang preaching lang niya. 3,000 yung nag-preach. At doon sunod-sunod, doon ipinakita yung mga himalang ginawa ng mga disciples, doon ipinakita yung tapang ng mga disciples sa kabila ng mga banta. Sa kabila ng mga banta na huwag niyong ipipreach yung Jesus na yan, yung Christ na yan, kung hindi, papatayin namin kayo, makukulong. Pero sa kabila nun, doon ipinakita na sila ay rock, na sila ay matatag. Maski sa kabila ng pag-uusig, maski ito ikamamatay nila, maging ito ay magiging mitsa ng buhay nila, tuloy-tuloy pa rin silang nag-preach because they are rock. They became rock. Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano hanggang ngayon, nakakalimutan nila that they are rock. Hanggang ngayon, may mga Kristiyano, sila ay tinapay. Malalambot. Nakakalimutan natin na tayo ay rock. Kasi yung rock na yon hindi lang pinangako kay Peter, hindi lamang sa mga disciples. Sabi ng Bible, sa lahat ng tatawag sa aking pangalan, sabi ng Acts, sa lahat ng tatawag sa aking pangalan at mananampalataya, ang pangakong ito ay para sa kanilang lahat. Kung ano yung ipinangako ko sa mga disciples, hanggang sa lahat ng tatawag sa aking pangalan at mananampalataya sa akin, ang promise ng mga ito ay para sa kanila rin. Kaya wag nating kalimutan, rock tayo, matigas tayo. Kumbaga sa siga tayo. Siga tayo. Tingnan mo yung mga tayo ni Pastor Nicky dyan. Kernel yan, ganyan ang rock.
Ganyan ang rock. Paano tayo hindi magiging rock? Imagine mo, nung tumanggap tayo kay Jesus Christ, ang unang gift sa atin ay Holy Spirit. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Hindi diyan sinabi na tayo ay naging templo ni Pastor Raul o ni Pastor Nicky. Hindi cheap. Yung pumasok sa atin, big time, big shot. Ang Holy Spirit. Kaya tinawag tayong rock. Kaya tayo naging malakas. Kasi nasa atin yung Holy Spirit. Kaya tayo naging rock. At yung Holy Spirit na yan, igagay tayo sa truth. Kasi sabi kung saan nandun ang Holy Spirit, nandun ang truth. Nandun ang katotohanan. Kaya naging rock tayo. Halek, andiyan ka ba? Ha, di ba? Rock tayo, rock. Kaya tayo naging rock, nandun yung Holy Spirit, siya yung nagtutulak sa atin sa katotohanan. Kapag tayo ay nasa katotohanan, matibay tayo. Kaya maraming tao marupok kasi wala sa katotohanan ng buhay nila eh. Wala sa katotohanan. Ang paniniwala nila, pag nawala na to, nawala niya sa buhay niya si Petra o kaya si Petro, o si si Inday tsaka si Indoy, wala na, sabog na ang buhay na. Hindi na siya rock. Ha? Ay sabi ko, I can't live without you, sabi ni Nicky. Sabi ng ko rito, background ko. Ha? Hindi pwede yun. Maski mawala si Indoy sa buhay mo, mawala na ang lahat. Huwag lang mawala si Kristo sa buhay mo. Rock ka pa rin, amen? Hindi nakasalalay ang pagiging rock mo sa mga nakikita natin dito sa mundo. Nakasalalay ang pagiging rock mo dahil tayo ay nakatayo, ang pundasyon natin ay walang iba sa malaking bato, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Lord. Nawala na ang lahat. Actually, ang katotohanan, hindi naman kukunin lahat ni Lord ang sa atin. Ang promise ng Panginoon, ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat ng kailangan nating buhay, ipoprovide lahat ng Panginoon yan. Wala bang umiibig sa iyo? Ang puso mo ba malungkot? Humingi ka sa Diyos. At paliligayahin ka ng Diyos, pasisiyahin ka. Praise the Lord. Ibibigyan ka ng Diyos. Yan ang promise ng Panginoon. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. Kaya lang, pag ikaw lalaki, huwag kang hihingi ng lalaki. At hindi ibibigay ni Lord yan. Pag babae, huwag kang hihingi ng babae. Dahil hindi ibibigay sa'yo ni Lord yan. Pero pag dumating sa buhay mo yan, sino nagbigay? So alam na natin kung sino nagbigay niyan. Kayo nang bahala doon. Alam yan. Yung Holy Spirit na yan, kung bakit naging rock tayo, yan ang magtutulak sa atin para bigyan tayo ng uhaw sa pagbabasa ng Bible. Pag nagbabasa kasi ng Bible, lumalakas ka. Lalong tumitigas yung rock na yan. Ang problema natin, tayo mga Kristiyano, binabasa lang natin ng Bible every Friday. Minsan, hindi pa. Kasi pag Friday, naantok pa, natutulog pa. Si Peng, baka natutulog yan, nasan ba yan? O baka nagluluto yan. Friday na nga lang makakapag ng salita ng Diyos, baka luluto pa yan, ha? Para ako para tuloy ako, Pastor Nicky, para akong radio commentator nito. Radio commentator, parang nang babanat yan, ha? Sabi nga ni Alan nung nakaraan, sabi ko, alam, parang pakiramdam ko, radio commentator ako. Sabi nga ni Alan, tumpak, tama, Pastor. Kasi may kasamang banat pa, no? May kasamang banat pa. So, yun. Kaya ka rock kasi kalabasa ka ng Bible. Kaya ka lumalakas eh. Ha? Hindi yung pagkawala ka sa Diyos, iba-iba yung kung ano na yung mga binabasa mo, di ba? Kung ano na yung mga binabasa mo eh.
Ikaw na yung mga binabasa, kaya hindi ka, karamihan, dami mong binabasa dyan eh. Hindi ko sinasabi lahat ng binabasa, mali. Hindi ko sinasabi lahat ng binabasa mo sa demonyo. No? Huwag mo naman kalimutang basahin ang Bible. Kasi love letter yan ng Panginoon eh. Diba? Prayer. Yan. Ang Holy Spirit, tutulak ka niyan sa prayer. Sabi nga ni Pastor Nicky, di ba? May mga tao, napakahabang manalangin eh. Sabi nga ni Pastor Nicky, no, yun yung mga tinatawag na the longest prayer. Habang nagpe-pray nung gabi, nakatulog. May dalawang unang sa paa, may dalawang unang sa kamay. Nakatulog, tapos gumising na umaga, nag-amen na doon. Yun ang tinatawag na the longest prayer. Di ba? Kaya kayo, pag mananalangin kayo, advice ko lang, huwag kayong maglalagay ng dalawang kunan sa kamay at saka sa paa. Delikado yan. Baka malagay kayo sa the longest prayer. Yan ang Holy Spirit. Tutulak ka niya sa prayer kung bakit nagiging bato tayo. Diba? Itutulak ka niya sa church, sa fellowship. Dahil sabi ng Hebrews 10:25, huwag nating kakaligtaang magdalo sa mga pagtitipon ng mga kapatiran dahil alam nating ikatatatag natin yung mga bagay na yon. Fellowship. So may mga tao nga, alam mo may mga tao, kaya hindi sila, wala silang lakas, hindi sila bato. Wala, ang gusto lang nilang fellowship sa inuman, sa diskuhan, mabuti na lang, nahintungin ng disko. Pero iba eh. Tingnan mo ngayon dito, sa mga Zoom, ilan? Fellowship to. Dito, ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4. Ilan tayo? 11 kami dito. Ngayon, So fellowship, napakahalaga, napaka-importante sa buhay ng tayo kung bakit nagiging rock tayo. Lumalakas tayo, nakakalakas. Praise the Lord. Serving. Yan. Pag ginagawa mo yung mga bagay na yan, yan ang magtutulak sa iyo para mag-serve tayo sa Panginoon. Yan ang magtutulak sa atin. Alam niyo yung pag-serve sa Panginoon, hindi lang kailangan maging pastor ka, mag-preach ka, nakapaglingkod ka sa Panginoon. Hindi lang yun. Marami tayong ways para tayo mag-serve sa Panginoon. Yes, nananalangin tayo, Lord, ano ba dapat kong gawin? Pero may mga bagay na praktikal. May mga bagay na praktikal tayo na hindi mo na kailangan may lumabas na sa harapan ng anghel mo para sabihin kung ano gagawin mo. Marami tayong praktikal. Sample, dyan sa lugar natin sa Pilipinas. Bibigyan ko kayo ng praktikal, ha? Hindi natin kailangan hintayin natin pa yung angels na pumunta sa harapan mo at bumulong sa iyo na sabihin sa iyo Bambi, pumunta ka sa mga kalye. Maraming mga nakatira dyan sa ilalim ng tulay. Magdala ka ng pagkain. So pagkatapos mong dala ng pagkain, yun ang pagkakataon mo para makapag-preach. Hindi mo natin kailangan ng gano'n. Kunyari, bibigyan kayo ng sample sa Pilipinas kayo. Alam mo, ang daming rin dyan eh. Ang daming pagkakataon para mag-serve tayo sa Panginoon. Kunyari, mayaman ka dyan, marami kang pera. Magbigay ka ng budget. Magluto ka ng goto o pansit o ano ba. Tapos, tumarget ka ng mga nakatira dyan sa sa kali, mga ilalim ng tulay dyan, sa bridge, dyan sa atin. Magdala ka ng pagkain every Sunday. Regular, maski sa isang lugar lang muna, tsaka mag-umpisa. Magluto ka. Kapag taas pakainin sila doon, ang pangalan yata niya, street evangelism. Hindi mo na kailangan sabihan ka pa ng Holy Spirit. Hindi. Pag hindi will ng Lord yan, sasawayin ka ng Holy Spirit. Ang sabi ng Acts, sabi ng Matthew 28 verses 18-20, go! Hindi ka na kailangan maghintay pa sa Holy Spirit. Excuse me. Pag nagpipreach ka, pwede mo kayong tubig konti.
Yung mga ligam-gam lang. Yan, dyan na lang sa ano. Kaya, Niki? Sige lang dito. Okay. So, yun ang sabi ng Bible, go. Hindi mo kailangan hintayin pa. Ang gusto ng Panginoon, ito isa sa mga, habang piniprepare ko itong outline, ano? Ang isa sa insights na binigay sa akin ng Panginoon, dapat maging intentional tayo. Hindi para tayong naghihintay, hindi. Dapat hanapin mo kung ano yung dapat na ipagawa sa iyo ng Panginoon. Maghanap tayo. Maghanap tayo. Sabi kasi ng Bible, go. Alam mo, sa akin, ang interpretation ko niyan, yung sinabi niyang go, hindi ko na kailangan ipagdasal sa Diyos kapag gumising ako ng umaga kung ako'y magtututbrush ng ngipin ko. Automatic yung kailangan magtutbrush ako ng ngipin ko. So, ganoon din dapat automatic sa atin yun. Preach the gospel. Hindi yung nasa labas lang tayo ng bahay. Ang routine ng buhay natin, tatrabaho, pagkatapos uuwi ng bahay, mag-grocery para sa pamilya, aatin ng church. Kung araw-araw ganun ang routine natin, ay walang buhay yon. Hindi masama yun. Kaya lang, mayroon dapat na idagdag na tinatawag na kailangan maging intentional tayo. Maghanap tayo ng dapat nating magawa para sa Panginoon. Kaya nga yun ang example eh. Isa sa mga example, kunyari, may mga kaya dyan sa Pilipinas, okay, may konting pera dyan, targetin ninyo every Sunday. Magluto kayo ng goto, pansit, tinapay, o ano ba. Pumunta kayo, yung mga areang pwedeng ina-allowed na pumunta, na lumabas, ha. Yung, kung saan yung allowed dyan, puntahan nyo. Ganun lang kasimple yun. Pagkatapos mag-share ka ng gospel, see you again next Sunday. Hanggang sa iyo talagang maging malalim sa Panginoon. Masasama mo na yun sa online. Dahil kasi wala pang fellowship ngayon. Di ba? Di, payuhan mo, may online kami, may Zoom. Ngayon sasabihin niya, teka muna, wala kaming laptop, wala kaming mobile. Wala nga kami makain. Di ang gawin mo, kunyari, di ba minsan mga 15 sila, nasa ilalim ng tulay, 20. Di ang gawin mo, bigyan mo sila ng tigi-tigis ng iPhone, bilan mo. Praise the Lord. Amen. O kaya laptop. Di ba? Bilan mo. Hindi, every Sunday lang, puntahan mo na lang doon kasi hirap naman. Lahat sila, bigyan mo ng iPhone, tigi-tigisa, no? So, ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan, ano pa, kailangan maging intentional tayo. Ganun lang. Parang na-advance yata ito, Nikki. Nikki? Parang na-advance itong pinindot ko. Yan po yun. Nasaan ako? Dito muna tayo. Yan. No? So, yun ang rock. Yan ang tinatawag na rock. Kaya rock tayo. No? Sabi niya kay Pedro, ikaw ay Pedro. Yan. At yung rock na yan, promise yan sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon. At sabi sa pangalawa, sa verse 18, sabi niya, at ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito. Alam niyo yung pangalawang bato rito, ang pagkakagamit dito ay sa Greek nito ay Petra. Ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ. Malaking bato to.
Yung Peter na maliit na bato, ipinatong sa malaking bato sa Petra. No? Amen. So yung bago tayo pumunta doon sa Petra, no? Alam niyo, iba talaga yung taong bato, no? Peter. No? Alam niyo, naalala ko yung reviewin lang natin ng content. Siguro yung halos lahat sa atin dito, alam niyo na ako ay nagkaroon ng COVID. No? At yung pagkakaroon ka ng COVID ay hindi parehas nung iba na minsan isang linggo lang gumagaling na, sa bahay lang, nakakangiti pa. Ibig sabihin, ibang makakausap mo pa. Yung naranasan ko iba. You know? Yung naranasan ko, ito yung 2 linggo kong nasa ICU, hindi ako makabangon talaga. Umiling lang ako ng ganito, titingnan ko lang yung mga aparatos ko kung ang oxygen ko gumagana pa. Gumanon lang ako. Ibalik ko yung ulo ko, hinihingal na ako. So, gano'n ang naging sitwasyon ko. Imagine mo, 24 hours kang ganito ang hininga mo sa loob ng 2 linggo nung ako'y nasa ICU. Yung hinga ko ganito. Tapos, in between, meron pang kasamang napakahirap, di ba? Paano ka makakatulog nun? Paano ka makakakain? Kaya, siguro 1 linggo ang kinakain ko lang, mga araw-araw tuwing kakain ako almusal, mga andami, siguro mga kalahating saging, ganun lang karami. Kaya naging butot balat ako doon. 6 na araw, hindi ako nakatulog straight na manid na ulo ko. Nagtaasa na yung blood pressure ko. Siguro yung blood pressure ko umabot ng 160/120. Sinabi ko sa doktor yon. Para lang ako makatulog. Sabi ng doktor, hindi ko ginagawa to normally pero gagawin ko sa ito. Dahil delikado ka, 6 na araw ka nang hindi natutulog, manid na kamo yung ulo mo. Binigyan ako ng pampatulog, alam niyo yung mga bago operahan, patutulugin muna. Yun, iniligay sa yata dextrose ko, iniligay yon. Kaya pagkagising ko ng umaga, talagang umiikot yung paningin ko sa lakas. Araw-araw, antibiotic, hindi na matapos-tapos. Kaya grabe, latan-lata ako. Pero hindi ako bumibigay. Alam kong hindi pa panahon. Hindi mo ako makikitaan ng pagtatanong sa Diyos, bakit nangyari sa akin to? Hindi mo ako makikitaan ng sinisisi ko ang Diyos. Pero meron pa rin akong paniniwalang hindi ko pa oras. Mabubuhay pa ako. Gaya nga ng sinabi ko, nung hindi pa ako nagkakasakit, hindi ako marunong manalangin ng ganito ha. Hindi ako nananalangin, lahat kinakaya ko sa tulong ng Panginoon. Yung panalangin, hindi ako nananalangin ng ganito, Lord, hindi ko nakaya, hinto mo na to. Hindi ako nananalangin ng ganon. Hinahayaan ko lang yung mga problema at sasabihin ko lang sa Lord, bigyan mo ako ng katatagan. Pero sa oras na yon, siguro mga 3 beses ako manalangin yung parang kala ko mamamatay, yung parang bang mamamatay na ako. Nanalangin ako sa Diyos ng, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Putulin mo na to. Pagalingin mo na ako, palakasin mo na ako. Hindi ko na kaya talaga. Pero hindi ako pinakinggan ng Diyos. Hinayaan niyang mangyari to, hinayaan niyang maranasan ko yun. Pero nung nasa bingit na ako, yung bang para bang nasa edge na ako, nasa dulo na ako, tsaka niya ako sinalo. Ganun ang na-experience ko. Ngayon, may tanong lang ako sa Lord, bakit? Hindi yung pagsisising tanong ha. Sabi ko, Lord, magbigay ka ng message dahil imagine mo, 6 na araw akong bago ako pumunta ng ospital, 6 na araw akong inaalagaan ng asawa ko. Nagkakahingahan pa kami niya, magkatabi pa kami sa kama niyan. Pero hindi siya nahawa, ako lang nagkaroon talaga. Walang nahawa rito sa plot namin. Mga anak ko walang nahawa. 6 na araw na pala akong may COVID. No? Si Nikki hindi nahawa. Madalas kong kausap to.
Ano? So hindi nahawa. Sabi ko, ano ba yung purpose mo? Bakit nangyari sa akin to? So inuulit ko, di ba? Sabi ko nung nakaraan. Eh sabi ni Lord, iba yung gusto kong ma-experience mo, gusto kong lalong maintindihan mo kung ano yung nangyari sa akin sa cross ng Kalbaryo. Nung ako'y tumatawag sa Ama, hindi rin ako pinakinggan. Kasi kailangan, pagdaanan ko to para maraming ma-save. Sabi ni Jesus Christ. Ano, yun ang ano niya. Sa akin naman, ang message sa akin ng Lord, para lalong maintindihan ko kung ano yung hirap na ginawa ni Christ. Ano, lalo kong maunawaan siya. Lalo kong maunawaan yung mga taong may sakit. Kasi minsan tayo, pag tayo uma-approach sa mga tao, pag tayo nag-share, pag tayo nag-minister, ang gumagana lang sa atin yung utak natin. Pero hindi gumagana yung puso. Pero pag na-experience mo na ang tagal mo naghirap, ilang linggo ka, 2 linggo kang hihingal-hingal, in between, uubo-ubo ka, hindi ka makakain, hindi ka makatulog, sa puso mo, pag nag-approach ka sa tao, may kasamang puso, hindi lang basta isip. Yun pala ang purpose nun. Imagine niyo ha, isang linggo yata, naranasan ko yung umupo ako, sakit ng katawan ko, ang sakit. Tumagilid ako, ang sakit. Tumiyaya ako, ang sakit. Tumaob ako, ang sakit. Sabi ko parang si Job to ah. Kahit anong posisyon, hindi siya makaposisyon ng maayos. Lahat may pigsa. So finally, natapos din doon. So bakit nangyari? Bakit napagtagumpayan ko yon? Kasi I am the rock. Ginawa akong bato ng Diyos. Lumaban ako kasi bato ko eh. Lumaban ako. So doon sabi ko kay Ayet habang andun ako, Ayet, send me sa mga, padalan mo ko ng mga ng mga Christian songs. Padalan mo ko ng mga concert ng mga concert iyon na nagpapalakas sa akin. Pinapakinggan ko ng pinapakinggan. So alam niyo, hindi lang akong rock, lahat tayo rock. Lahat tayo rock. No? At sabi nga ni Jesus Christ dito, at tong rock na to, nasa ibabaw ng malaking bato. Ginamit dito, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung bato na yon, Petra ang ginamit doon. Alam niyo, pag sinabing, okay. Peter was built upon the rock. Petra, a big rock, verse 18. Rock is a symbol of God's reliability. Sa Bible, pagka marami tayong mababasa tungkol sa rock, ito ay tumatalakay sa pagiging ang Diyos natin ay pwedeng sandigan. Masasandigan natin siya, mapagkakatiwalaan natin siya kasi matibay siya. No? Sa 1 Peter chapter 2 verse 8, sinasabi rito na yung rock na to ay si Jesus Christ. At ang rock na to naging stumbling block sa mga Jew at sa ibang mga tao na hindi tumanggap kay Christ. At naging offense din, naging katutumba nila to, naging dahilan bakit sila natumba. At sila ay napahamak. Kasi hindi sila naniwala kay Christ. Hindi sila makapaniwala na yung Kristong inihintay nila, yung Messiah inihintay nila, ang magiging magulang ay simpleng si Maria at isang karpinterong si Jose. At ipinanganak pa sa isang literal na sabsaban amoy tae. Kulungan talaga ng mga hayop. Ang na-expect nila na itong Jesus Messiah na iniintay nila ay lalabas sa isang royal family na siyang magiging may malakas na impluwensya politically para maihango sila sa pagkaalipin sa Roman Empire. Pero hindi nila naintindihan kung paano darating ang Messiah. Kaya na-stumble sila, napahamak sila hanggang ngayon naghihintay sila.
Pero tayo, thank God, naintindihan natin sa magitan ng Ama. Naintindihan natin na yung palang Mesayang darating ay yun, si Jesus Christ dumating na. At ngayon, yung dumating na yun, nasa puso na natin kung bakit naging bato tayo. 1 Peter chapter 2 verse 6, tinawag din na yung bato na yun, yun na yung precious stone, cornerstone. Ano? Napakahalaga sa atin ang bato na yun. Ano? Cornerstone. Ang isang building, napakahalaga ng cornerstone. Pag wala yun, matitibag ang building, ang bahay, madaling magiba. Kailangan ng cornerstone. So, ganun din sa buhay natin, ano? Ganun din sa church, as a church. Ang cornerstone natin si Jesus Christ. Kaya kung bakit ang church napakatatag, ano? Napakatatag. Sa Biblia, pag sinabing stone, ang mga example dyan, during Moses, tingnan natin during Moses, sa Numbers 20, chapter 20, verse 11. Imagine ninyo, around 1.5 million hanggang 3 million, sabi ng mga dalubhasa. Tsaka plus mga hayop pa. Nasa desierto sila. Pero sa kabila nun, sa bato nagpalabas ng tubig ang Diyos at nakainom ang 1.5 to 3 million Israelites at saka yung mga hayop-hayupan nila na napainom ng bato na yon, na tubig na yon. Pagdating sa New Testament, natatandaan ba natin yung the Samaritan woman sa John chapter 4 verse 13 to 14? Yung kausap ni Jesus Christ nung nag-give siya sa Jacob's well. Humingi ng tubig si Jesus Christ at sinabi niya sa babaeng Samaritana, hindi mo ba alam kung alam mo lang yung kaharap mo? Siya yung magbibigay ng tubig sa iyo. Siya yung tubig na hindi nauubos, bumubukal at magbibigay ng buhay sa iyo, ng totoong buhay. Ganon nangyari sa atin. Uminom tayo ng tubig na nagbibigay buhay, na bumubukal, hindi nauubos yung tubig na yun. As long na binobomba natin, bumubukal sa buhay natin yun. At nangyari sa buhay natin yun, di ba? Yung Holy Spirit na yun, yun na nagbibigay ng lakas sa atin, ng galak. Pag meron tayong mga discouragement na dumarating sa buhay natin, problemang dumarating sa buhay natin, iyan, lalabas ang Holy Spirit, magpapaalala sa atin, anak, di ba nung nakaraan na-solve yung problema mo? Di ba nung nakaraan, ganyan-ganyan din na-solve? May kalutasan. Kaya ngayon, ganyan din mangyayari, mag-alala ka. Di ba? Nangyayari sa atin yan. At sabi rin ng rock about rock, sabi sa Matthew chapter 7 verse 24 and 25, ang mga matatalinong tao ay parang isang tao na nag-build ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato, hindi pares ng iba sa ibabaw ng buhanginan. Tayo mga Kristiyano, nasa ang ating pananampalataya, nakatayo sa isang malaking rock. Ano? Hindi pares ng ibang tao. Nagtayo sila sa buhanginan. Bakit nasabing buhanginan? Kasi nagtiwala sila sa mga nakikita dito sa mundo. Nagtiwala sila sa company, nagtiwala sila sa asawa nila, nagtiwala sila sa trabaho nila. Hindi masama, blessing ng Lord yan pero huwag kang magtiwala. Huwag kang magtiwala sa blessing. Magtiwala tayo sa giver. Diba? Magtiwala tayo. Sa Job chapter 39 verse 28, sabi ron, the rock that is inaccessible place. Alam niyo yung mga agila, isa sa mga tahanan nila, nasa mataas na bundok sila sa mga bato-bato. Nandun sila sa merong pagitan, biyak. Bakit kamo? Kasi doon, mataas doon, walang nakakaabot na tao, walang nakakaabot na ibang ibon din para kunin yung mga inakay nila, yung mga anak nila para pakialaman sila doon. Kaya doon sila naggumagawa ng tahanan. So ganoon din tayo para tayong agila. Na yung rock na ating kinalalagyan ay nandun sa mataas na bundok. Nasa tayo, bumagyo man, hindi na yayanig. Kaya nga paalala sa atin ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapat na si Jesus Christ na inilagay sa pundasyon ng mga disciples. Dapat wala nang ibang pangalan o walang sino man, wala mang bagay o tao na idadagdag pa natin sa pundasyon
para maging matatag ang church. Wala nang iba kundi ang pangalan lamang ni Christ. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. At sabi rin ng Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit walang ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos na sukat na ikaliligtas ng tao kundi ang pangalan lamang ni Christ. Ano? Yan ang rock. Pag sinabing rock, yan ang sinasabi ng Bible. Verse 18, sabi rin dito, the gates of Hades will not overcome it. So sabi ron, dahil ikaw ay rock, at ikaw ay nakatayo sa ibabaw ng malaking bato, maski ang pintuan ng Hades, hindi ka pwedeng talunin. Pag sinabing gates, iyan ay kumakatawan sa iyan yung pinakaano nila, strong ano nila, strongholds nila, mga muog. Ano? Sabi rito, pag sinabing Hades, kamatayan, grave, ibig sabihin, ito yung pinakamalupit na sitwasyon. Ha? Nang dahil dito, nang dahil sa kasalanan, maraming napupunta dito. Kaya nandito na yung pinakamakapangyarihan ng kasamaan. Ano? Sabi ron, maski yung pinakamakapangyarihan ng kasamaan, ang dumali, ang sumagupa sa inyo, hindi kaya kayong talunin. Why? Because Jesus Christ overcame the power of death. Kaya nga sabi ng Bible, nasa ng baho mo, patay. Nasa ng baho mo, libingan. Napagtagumpayan ko na to. Napagtagumpayan na to ni Jesus Christ. Kaya kung bakit sabi niya sa cross ng Kalbaryo, it is finished. Napagtagumpayan ko na to. Sabi ni Jesus Christ. Yung master natin, yung Panginoon natin na tinatayo nating malaking bato, napagtagumpayan na ang kasamaan ng mundo, napagtagumpayan na mismo si Satanas, pati yung mga cohorts niya, yung mga alagad niya, napagtagumpayan na. Kaya nga ang promise ng 1 John chapter 5, verse 4 and 5, everyone born of God overcomes the world. Ang lahat ng tumanggap sa Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos ay napapagtagumpayan ng mundo. Sino ba anak ng mga Diyos? Sino anak ng Diyos dito? Pakitaas ang kamay. Sino anak ng Diyos dito? Sabi ng Bible na kaya natin pagtagumpayan yan. So wag natin dahilan na minsan may dahilan tayong Kaya hindi tayo yung talunan, hindi ko sinasabing nadapanan ko sandali lang. Yung talunan, naging habit na nila. Katwiran nila, tao lang kasi ko Hindi. Maski tao ka. Basta nasa Diyos ka, nakatayo ka sa malaking bato, kaya mong pagtagumpayan yan. Kaya nating pagtagumpayan yan. Yan ang promise sa atin ng Panginoon. Amen. So makikita natin, hindi lang ikaw ay bato, nakatayo ka pa rin sa bato, at ang promise ng Panginoon, walang pwedeng lumupig sa iyo as long na nakikipag-coordinate ka sa Panginoon. Ano? At sabi sa C, the gates of Hades, sa D, at hindi lang yung may promise si Lord sa atin. Sa verse 19, the keys were given to Peter. So sabi niya, hindi lang nakatayo ka sa batong malaki, ang sandigan mo, kundi ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Diyos. Ibibigay sa kanya ang susi. So bago tayo rito, sa note ko pala, bago tayo pumunta rito, so dito natin makikita, ang mga mananampalataya ay magtatagumpayan ng promise ni Lord. So tingnan natin, ang buhay ng mga alam nyo, masarap din pa na available naman lahat sa internet yan. I-search niyo yung mga buhay ng ng mga disciples natin, kung paano sila hanggang sa kamatayan naging faithful sila sa Panginoon. Yung mga disciples, sari-saring mga hamon sa buhay nila nangyari. Pero sa kabila nun, namatay silang lahat.
na sila ay naging faithful sa Panginoon. Pero karamihan sila, namatay sila dahil pinatay sila. Yung iba, ipinako. Yung iba, pinugutan ng ulo. Yung iba, nagkasakit. Ang medyo kakaibang at alam niyo, hindi ko ito makakalimutan sa history ba. Ang nakakatuwa dito yung sumulat ng, hindi ko makalimutan tayo, yung sumulat ng Revelation, si John, okay? May experience siyang alam niyo kung bakit nandun siya sa Si John kasi, ang ginawa dyan during Roman Empire, inilagay sa kumukulong mantika. Nasa kumbaga sa sa panahon nila, yun ang sinihan nila. Nasa Colosseum sila, open Colosseum. Arena, yon. Tapos mayroong kumukulong mantika, inilublob siya doon. Parang ginawang ano ba yung sa atin yung pag nagpiprito ng deep fry na yung kwek-kwek ba yun? Yung kwek-kwek, ginawang ganong kwek-kwek si John, Ang nakaka-bless dito, ang daming mga tao, ang daming crowded yung lugar na yon. Pambira ni Balahibo, hindi napasok, hindi siya namatay. Sa makakita ng kumukulong mantika, lublob ka doon, hindi ka pa mamamatay. Di ba? Kaya nangyari, ang daming na-convert. So sabi sa history, lahat ng nanonood doon, siguro exaggerate na lang to, na-convert into Christianity dahil sa nakita nila kay John. Very remarkable yung nangyaring yun. So para natakot ang nito, may katungkulan na siya ay patayin. Ang ginawa na lang, tinapon siya sa island ng Patmos, yung Patmos Island. At doon nang usap sa kanya ang Panginoon, isulat mo tong Revelation. Yan, ganun ang history niya. So ganyan ang nangyari. Maski nung panahon na yon, namatay ang mga disciples, yung mga sumunod sa kanila, yung mga Kristiyano, yung mga experience nila, pero sa kabila ng faithful pa rin sila sa Panginoon. Kasi overcomer sila, yun ang sabi ng Bible. Kasi sa kabila ng pagsubok, hindi lang sila overcomer kapag masaya ang buhay nila, hindi. Pag sinabing overcomer, yun yung may mga problemang tao, may mga challenges sa buhay nila, pero naging matapat pa rin sila sa Panginoon sa huling buhay nila. Kaya ganyan ang ginagawa sa mga Kristiyano noon during Roman Empire. Pinapakain sa layon, mga ganon, tapos tutuhugin ka, gagawin kang parang mami, tapos ilalagay ka sasawsaw ka sa langis, gagawin kang ilaw nila, sa sinihan nila, paggabi na. Ganyan ang buhay nila. Pero habang ginagawa nila doon, ginagawa sa kanila yon, karamihan, nagpe-praise, nagwo-worship sa Panginoon. Habang kinakain ng layon, nagpe-praise, nagwo-worship sa Panginoon. Pagkumpara natin ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, yung kinakain ng layon, nilalapnos-lapnos na sila, pero they praise God, they worship God, they were worshiping God. Ngayon, pagkumpara natin ng mga Kristiyano ngayon, ang bira makagat lang ng lamok ay lintik na lamok to. Damok lang yun Ganon ang sitwasyon ng ibang mga Kristiyano ngayon. Hanggang ngayon, may mga ganong sitwasyon. Sa Pilipinas, sa Dubai, walang ganon. Pero pumunta tayo sa Pakistan, pumunta tayo sa Iran, pumunta tayo sa China. May mga nangyayari parang ganon. Matinding persecution ang inaabot nila. Sa China, ano yung nababalitaan natin? Sinusunog yung lugar ng mga churches. Pine-persecute sila, pinahihirapan, pinapatay yung iba. Ganon ang sitwasyon. Ang sarap ng buhay natin sa Pilipinas, tsaka dito sa Dubai. Alam niyo kung ano yung temptation, ano yung mga rito sa Dubai, ano yung nararanasan namin mga pagsubok? Ibigay kayo ng sample ng mga pagsubok dito. Minsan nagpapasalamat ang mga Kristiyano rito na pagtagumpayan nila na hindi naubos yung pera nila sa kabila ng maraming sale. Yung pagsubok sa amin yun. Yun. Pag hindi naubos yung pera namin sa kabila ng maraming sale, nakatagumpay kami sa pagsubok noon. Ganon ang pagsubok sa Dubai. Yan ang mga pagsubok. Ang bigat, no? Ang hirap. So, ganyan ang mga pagsubok. So, sabi rito,
The keys were given to Peter, verse 19. At ang susi na yon, patuloy na ibinibigay sa atin. Okay, yung susi na yan. So hindi yung susi na yan para lang kay Peter. Hindi lang para sa mga disciples. Para sa lahat ng tumatawag sa Diyos at patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. Ano ang purpose niyan? The keys are given for binding and loosing sa verse 19. Sabi ron, ibinigay kay Peter ang susi para anuman ang ipagbawal dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anuman ang talian dito sa lupa ay tatalian din sa langit. Ano? Kaya nga tayong mga Kristiyano, tingnan mo promise sa atin ni Lord. Ginawa tayong matigas na bato ng Panginoon. Bukod doon, nakatayo tayo sa isang malaking bato pa rin na matibay. Tingnan mo, pader na yung sitwasyon natin ngayon. Tapos binigyan tayo ngayon ng susi ng Panginoon. Susi, to buksan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Alam niyo, ang daming dapat buksan dito sa mundo eh. Kung tayo lang ay gigising at sabi ko nga, di ba, kung tayo ay magiging intentional. Yung nananadya ba, hindi yung parang, kasi may mga Kristiyano nakakalungkot eh. May maraming Kristiyano parang si Juan Tamad. Bakit ka mo? Pambira, pipitasin na lang yung bayabas na hinog. Hinog na para kainin niya. Ang gagawin pa niya, pupunta siya sa ilalim ng puno at hihintayin niyang malaglag bago makain yung bayabas na bayabas na hinog. May ganong mga Kristiyano. Hindi dapat ganon. Kailangan maging intentional tayo. Alam niyo, bandang huli, sinama ko rito yung kasi wala namang pulubi rito, no? May mga iba yung context ng Dubai tsaka Pilipinas. Pero ang napili kong testimony, nung ako nandiyan sa Pilipinas, nung bago-bago pa lang ako kay Lord. Ewan ko, natatandaan ni Ate Bobot tsaka ni Ate Mita. Yung mga ginagawa ko dyan ang isa sa mga hindi ko makalimutan na nakakatuwa, nakaka-bless. Nung minsan nandiyan ako sa Pilipinas, papasok pa lang ako doon sa trabaho. Walking distance ang bahay namin papunta sa trabaho. Nakatira kami doon sa New Manila. Nangungupahan kami doon sa bodega ni Mami Planas. Alam ni Ate Bobot yun. Doon kami sa isang bodega nakatira doon. May tambak. Yung kusina namin may tambakan ng mga pangalan to. Ng mga chair, ng mga kung ano nung chair yun. Abubot, no? So doon kami sa New Manila. Pero hindi kami doon nakatira sa mga milyonaryo ron na lalaki ng bahay, bloke-bloke. No? Doon kami sa bodega nangungupahan doon. Tapos pumapasok ako sa Quezon City Sports Club. Naglalakad ako, malapit lang yun. Nung kayo naglalakad, nung panahon na yun, bago pa lang sa Lord, init ko sa Panginoon. May nakita ako maraming tao, nagsisigaw, may niloloko sila. Niloloko nila isang taong grasa na nakahubutubad siya. Tapos may dalawang bato. Tapos niloloko siya ng mga tao, pinagkakatuwan. Nanalangin lang ko ng simple, pinairal ko yung intentional. Tingnan nyo intentional. Sabi ko, Lord, gamitin mo ako sa taong yun. Di habang naglalakad ako papunta sa trabaho, lumakas ang conviction sa akin. Gagamitin kita. Yan ang prayer mo. Sige, huwag ka munang pumasok sa trabaho. Umuwi ka sa bahay, gagamitin kita sa taong yan. Kumuha ka ng damit niya. Para may damit siya. Di pumalik ako sa bahay, kumuha akong damit. Pagbalik ko, wala na yung mga tao. Tapos nandun na siya sa sulok. Tinakot ako ng demonyo. Sabi sa akin ng demonyo, ay maliit ka, malaki yon. Mamaya, saklawin ka, kagating ka niya. Kung ano mga takot, inaano sa akin. Kaso may alam akong verse. Mark 16:17. Hanggang ngayon, hindi ko matandaan yun. Yun ang nagpapalakas ng loob sa akin. Yun ang nagpalakas ng loob sa akin during that time. Ano nakasulat doon? Ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng ganitong tanda. Sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng demonyo. Uy, kaya lumakas loob ko. Paglapit ko ron, bago ako pumunta sa kanya, bumili muna akong banana Q. Pero binigyan ako ng wisdom ni Lord. Yung
banana cue, tinanggal ko yung stick. Mamaya saksakin pa ako nun eh. Kaya tinanggal ko muna yung stick. Wisdom. So inabot ko ngayon, yung banana cue na yun, inabot ko sa tao. Okay? Una, yung damit ang inabot ko ay yung tanggapin. Gusto niya, talagang presko siya, mainit sa Pilipinas eh. Butubad talaga siya, hindi siya naiya. Taong grasa, hindi na naliligo. Pero nung inabot ko yung damit, ayaw niya, galit. Nung inabot ko yung pagkain, inabot niya, kinuha niya, kinakain niya. Habang kinakain niya, biglang may time na nilamutak niya yung ginano niya yung saging, tinapon, naglisik na yung mata. Ang ginawa ko wala naman, bago pala ako sa Panginoon pero mainit ako. Ginawa ko lang, nilihas ko siya. Tapos pinagpray ko, in Jesus' name, lumayas ka Satanas sa pangalan ng Jesus. Yung tao, sabi ko, nag-work. Pambira yung tao, naging isay. Naging isay, tapos bumula yung bibig. Siguro after 5 minutes, nagising siya. So nung nagising siya, parang pakiramdam ko sa kanya, nahimasmasan siya. Nung inabot ko yung damit niya, sinuot na niya, kinuha niya. Nakausap ko na siya ng matino. Tinatanong ko siya, ano pangalan niya, saan siya nakatira, ano ginagawa niya rito. So habang kinakausap ko siya, isa-isang may naglapitan sa aming mga tao. Isa-isang may mga naglapitan. Siguro yung iba doon, yun yung dating nangaasar sa kanya. Ito, tingnan nyo tingnan nyo pangyayari, nakakatuwa. Ang isa sa mga nakiisyoso ron, nagre-repair ng payong. Nagre-repair ng payong, nakiisyoso ron. Tingnan nyo yung pagkakataon na to. Yung nagre-repair ng payong na yun, taga kanila pala. Kaya nung tinanong ko siya, ano ba pangalan mo? Sabi niya, pangalan niya, Nardong dating galing. Ay, pampira. Sabi ko, pampira, dating galing. Sabi ko, Lord, hindi pa delivered to. Baka sakngalin ako nito Kasi apelyido dato, Nardong dating galing. Saan ka nakatira? Sabi niya, sa Narciso, Dumakaa River. Sabi ko, meron bang ganun lugar sa Narciso, Dumakaa River? Eksakto na nando sa tabi namin, nakikisyoso, yung nagre-repair ng payang, sabi niya, kilala ko yung pamilya niyan. Tiyahin mo ba yung teacher na mataba na pinagpatuloy pa niya, tiyahin ko yun. Yung may salamin. Sabi ko, totoong deliver na to. Kasi merong witness na taga doon din So yun, dinala ko muna sa bahay. Nakapan-tennis ako noon, neat na neat, tennis coach ako noon Tennis coach ako. Siguro suot ko noon yung, talagang neat na neat ako, linis ko Kaya yung mga tao, yung mga nasa jeep, hindi nila maintindihan kung anong nangyayari yung oras na yun pag nakita kami Pero may isang taong grasa, tapos ang may hawak-hawak isang tennis coach na napaka-neat. May dalang tennis racket, class, social, yung mga ganun ba? Tapos diretso kami sa bahay. So unang nagulat, nanay ko. Nangyari? Tsaka yung pinsan kong naging pastor na ngayon, Pastor Angelo. No? Ano yan? Bakit? Sino yan? Tsaka ko nipaliwanag sa inyo, nay. Tapos diniretso ko siya sa toilet namin. Kulang yung tubig doon, mahina ang tubig. Iniibag ko pa siya sa namin, sa kitchen, no? Para mabilis yung pagdigo niya. Ang nakakatuwa nito, isang confirmation na magaling na siya. Nung pinapasok ko yung tubig sa toilet, doon sa toilet niya, ayaw niya nang makita kung hubot-tubad siya. Sabi pa niya, ako na bahala rito, kinakina. Nahiya na siyang makita ko yung bird niya. No? Sabi ko, marunong na mahiyatom. Wala na yung kapal ng mukha, delivered na talaga to. So in short, inutusan ko na lang yung pinsan kong probinsyano na siya na maghatid sa Narciso, Quezon. Matalino itong pinsan ko, si Angelo, Pastor Nicky. Si Angelo yon. So ang ginawa niya, biyasa, sayin pala, ibinili na lang sa konduktor. Tapos bumiyahin na lang ganon. Kaya alam mo, isa sa mga wish ko, prayer ko, dapat buhay pa yan, baka yung pastor na yan Sabi ko nga sa pinsan kong taga Narciso, pagtanong-tanong mo kung kung nasan to, kung buhay pa. Kung buhay pa, talagang sasadyain ko siya. Pupuntahan ko siya sa kung saan man siya naroon. Para lang kami, magyakapan kami, magbandingan. Bakit ko kinuwento to? Alam niyo, hindi lang yan, marami ang nangyari sa Pilipinas sa akin. Namumulot ako ng mga, kala mo, namamatay na sa street, yung nasa arawan. Karamihan dyan, mga demon possessed yan. Ilang beses ako namulot, 2 beses ako namulot. Dinala ko sa church. Pagdating doon, ganun na eksena. Dinadala ko sa church, nasa hulihan kami. Doon ako dinadala ng mga usher sa hulihan kasi nag-iiskandalo ko ron pag na-demon possessed na iskandalo na yan. Nandun ako sa hulihan, kaming dalawa.
Tapos, nag-iingisay na yan. Nag-iingisay. Tapos, pagpe-pray ko na. Tapos yun, nadideliver na. Ilang beses ako namumulot. Tapos, sinesiran. Ganun ako kainit nun sa Pilipinas. Kaya lang, iba yung contest ngayon rito sa Dubai. Bakit mo kinukwento sa inyo yun? Hindi ko kinukwento to para magyabang ako sa sarili ko. Kinukwento ko to dahil ikaw ay rock, tayo ay rock, tayo ay nakatayo sa isang rock na malaki at binigyan tayo ng susi. Ang daming dapat buksan na isang na pintuan. Ang daming drama ng mga tao ngayon. Ang daming mga hugot ng mga tao ngayon. At kanina, alam nyo, habang nire-review ko itong outline ko, isang insight ang binigay sa akin ni Lord. Alam nyo kung ano yun? Alam nyo kung ano yun? Tanggalin natin sa dahilan natin na ngayon may mga lockdown, may COVID, tapos may disadvantage tayong mga Kristyano. Mali. Mami-minimize ang ministry natin. Mali. Alam mo, sabi kanina ni Lord sa akin, hindi mami-minimize, lalong dadami, lalong magkakaroon tayo ng opportunity na ang trabaho sa Panginoon ay lalong makakagalaw tayo. Bakit kamo? Itong sinabi sa akin ni Lord. Ang mga tao ngayon, dati hindi ka papansinin kasi busy sila sa kanilang mga pinag-aabalahan kasi pwede silang lumabas. Yung pera nila, pwede nilang, kung saan sila pumunta, pwede. Hindi na kailangan ng Diyos kasi hindi sila problematic. Kaya hindi nila pansinin ng Diyos nung wala pa yung pandemic. Pero ngayon, walang mahirap, walang mayaman, walang mataas, lahat Diyos ang kailangan. Very sila ngayon, nakikinig sila sa Diyos. Pag Diyos ang pag-uusapan, oo, agree lang sila na agree. At hindi lang yun. Padlock sila, nandun sila sa bahay nila, walang magawa. Hindi sila makalabas. Kaya no choice, ang gagawin nila, mag-Zoom na lang ako. So yun ang pagkakataon natin. Actually, hindi na bawasan ng ministry natin. Hindi bumaba. Lalong meron tayong malaking chance para mag-share ang gospel. Kasi ang mga tao ngayon nakaipit, nakapiit. Kaya sabi ng Lord, huwag niyong sayangin yung ginawa kong purpose. Ako ang director niyan, huwag niyong sayangin. Samantalahin ninyo, maraming gadget. Nandiyan ang laptop, nandiyan ang Zoom, nandiyan ang kung ano-ano. Gamitin ninyo ngayon yan. Approach niyo yung mga tao intentional. Huwag kayong basta tulog lang ng tulog sa loob ng bahay niyo. Kain lang kayo ng kain. Ayos lang kayo ng ayos ng bahay niyo. Mga dekorasyon ng loob ng bahay niyo. Tapos bukas lang kayo ng bukas ng rep. Titingnan ninyo kung anong kakainin niyo, kung anong klaseng keso, kung anong klaseng hamon, kung anong klaseng pagkain dyan sa rep. Nandun minsan ang attention natin eh. Hindi ganon. Hindi masama yung mga bagay na yan. Blessing yan, Nikki. Naririnig ba ako, Nikki? Blessing yan sa atin sa Dubai. Dito sa bahay natin. Napakadaming pagkain. Hindi masama yan. Kaya lang huwag lang nakapokus ang isipan natin sa mga bagay na yon. Hindi lang dapat dating i-focus. Hindi nabawasan ang ministry natin sa Panginoon. Ngayon lalo tayong makakagalaw kasi ang mga tao ngayon katanggap-tanggap sa puso nila ang salita ng Diyos, kaya samantalahin natin yan. Nasa atin ang susi, nasa atin ang master key. Yan ang challenge sa atin ng Panginoon sa oras na to. Gamitin natin yung susi na yan. Magpe-pray ako, no? Ang bawat isa sa atin, nagsisignify lang na seryoso tayo sa ating pananampalataya, buhay pananampalataya. Magpe-pray ako para sa ating lahat, no? Ariin natin sariling panalangin to. Ilagay natin yung kamay natin sa puso natin. Lagay natin. Magpe-pray tayo. Ilagay natin ang kamay natin sa puso natin. Panginoon, maraming salamat sa iyong word. Maraming salamat na remind mo kami na kami rock. Kami ay nakatayo sa isang rock din na napakalaki. So ano pa ang dahilan namin? Ano pang may dadahilan namin na hindi namin kaya to? Mahina kami, wala kaming resources, mali. Malakas tayo, rock kami, Lord.
At yung resources pa namin, nakatayo kami sa isang malaking rock. Kaya Lord, hindi lang basta ganon, ibinigay niyo sa amin ng susi. Napakadaming buhay ng tao, napakadaming circumstances na dapat buksan, na dapat isarado. Lord, sa oras na ito, maging intentional kami sa sitwasyon. Naway wag masayang ang ginawa mong plano. Naway makita namin, Panginoon, gaya ng opening prayer namin, buksan mo ang aming mata upang makakita. Buksan mo ang aming tainga upang makarinig, Panginoon. Maging sensitive kami, maging intentional kami, Panginoon. Gaya ng isang high priest, Panginoon, na mayroong 12 mga bato sa dibdib niya, ang ibig sabihin, tuwing lalapit sila sa inyo, dala-dala nila, nasa puso nila ang 12 tribes ng 12 tribes ng Israel, Panginoon. Meron silang tag-anim na bato dito sa magkabilang shoulder, 12 ang ibig sabihin nito, Panginoon, na burden nila to, Panginoon. Dapat ganun din mangyari sa amin, Panginoon. Nung si Jesus Christ nakita niya ang crowd, nalungkot siya. At sabi niya, ipagdasal niyo sa tatay, sa ama, na magpadala siya ng manggagawa. Lord, ang bawat isa sa amin nakikinig ngayon. Lord, yung ginagawa namin, yung pinag-uusapan namin, speaks of life and death. Ilan ang taong araw-araw pumupunta sa impyerno? Napakadami kung pagkukumparang pumupunta sa langit. Lord, hayaan mo, Panginoon. Ilagay mo sa amin ang compassion sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Huwag mong hayaan maging useless ang key na binigay sa amin. Hayaan mong gamitin namin to, Panginoon. Ang bawat isa sa amin dito. Sa oras ng to, Panginoon, kung di namin ginagawa intentionally yung mga dapat gawin, magmula ngayon, Panginoon, gawin niyo kaming intentional ang aming approach sa buhay na to, Panginoon. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.